Pag-uusapan po natin itong malaganap na pandarambong muli sa loob mismo ng DPWH at kung paano pa na-involve ang mga tauhan at mga alipores ni Marcos at Romualdez. No? Ipinakita po ng ilang mga senior officials, no? Mga senior engineers ng DPWH, na mga undersecretaries ng DPWH sa ngayon na po hindi yung previous na administrasyon o pamumuno ni Kolokoy na Manny Bunuan. Ito po ay ipinakita nila na kasama ang mga contractors kapag ibinaba na ng congressman sa District Engineering Office, no, ang mga budget or projects. For example, yung itemized na tinarget nila, for example, is 1 billion pesos na worth ng project. Sa 1 billion po, ipinakita ng mga taga DPWH kung ano-anong mga kaltas ang kinukuha. Mayroon palang hindi natin alam, kumukuha pa ang COA ng 1% na parang retainer nila. Hindi natin alam na may ganun pala yun para daw sa pag-inspect at pagsasagawa ng project evaluation. Itrabaho ng COA yun. Mga kababayan, bakit may 1% pa? And then mayroon pang tinatawag na engineering administrative operations na mga nasa 2% naman, DPWH ito. Mantakin mo ang 1% po ng tinatawag na COA retainer support. No? Hindi nila binabanggit yan, pero parang retainer na nila na for every 1 billion ay may 1% sila. So ang 1% po ng 1 billion cost ng project na yan, automatic 10 million pesos mapupunta yan sa COA. Hindi natin alam, national o regional COA. No? Basta COA nakalagay, sabi ng taga DPWH. Malamang COA national yan. Retainer, 10 million for every 1 billion. 1% eh. Sa DPWH, for every 1 billion, 20 million, 2% eh. And then, syempre, malinis si congressman sa 25%. So kung 25% yon, that means 250 million tanggal na kaagad sa every 1 billion na project. Di 27% na, 1% sa retainer ng COA, 2% sa taga DPWH, that's already 28%. And then 5% o minsan 8% mapupunta kay Saldico para kay speaker daw yon. According sa revelations ng taga DPWH. So, kulang-kulang din yan, mga 80 million kaagad, no? Hindi pa kasama ang 25% ng proponent. O, yun. So, magkano na lahat? 38 plus 8, 28 plus 8, 36% na. So, mayroon pa po sa tinatawag nilang mga mobilization cost pagdating po sa engineering office. So, kukuhanan din yun ng mga 3%. So, that's around how much? Another at 30 million, mga kababayan, no? Kung 3%, another 30 million for every 1 billion. Mantakin niyo 39% na. At mayroon pa syempre sa local government na mga ibinibigay as administrative cost. Tawag nila, mga 5% din po yan. So that's 50 million para daw ang project smooth. So 42% or 45% at the minimum, kaltas kaagad yan pagpasok ng special allotment release order. So ang magbibigay po niyan kaagad, kontraktor, kasi sa kanya mapupunta ang project. Pero ang ginagawa ng kontraktor ay inuutangan na niyan o kaya may pundo na siyang malaki at para magkaroon na siya ng mobilization cost. So for every project na 1 billion, 450 million po ang nawawala. Automatic. At ito ay hindi natin alam kung ang sinasabi ng DPWH nagsimula lang dito sa panahon ni Marcos Jr. Pero kasi sa panahon ni Pangulong Duterte, may SOP din po yan, pero hindi ganito kalaki. Siguro malaki na yung 20% na nagkakaroon ng SOP, patago pa at palihim. Ito, 45% ang nakukuha. Ang matindi dito, COA kumukuha ng 1%, DPWH at the national level, kumukuha ng 2% at the District Engineering Office, may 5% na operational cost nila. Pwede ba yun? Hindi. Hindi yun pwede kasi ito ay isang sindikato na gawain.
Ang budget para sa project ay para sa project, hindi po kasama ito. Kapag nag-deliberate at kapag nag-present ng budget, hindi po ito kasama. Itong mga sinasabi ko, 1% para sa COA, 2% para sa engineering administrative cost ng DPWH, pagkakaroon ng 5% or 8% para kay Romualdez at kay Saldico, according sa inilalahad ng taga DPWH, 25% sa proponent na kongresista as retainer SOP niya, and then mayroon pa pala sa hindi pa kasamang tubo ng kontraktor. Kaya kung pag-uusapan ang project for every 1 billion, malaki na po yung 400 million lang ang ma-implement kung i-implement pa. Ayun. Nag-budget ang gobyerno ng 1 billion, halos 60% na pala ang nawawala sa bawat 1 billion. Ang pinag-uusapan po natin kay Saldico, 17 billion, ilang area lang ang hinawakan niya, 17 billion siyang nagpatupad, mga kababayan. At siya mismo nangungontrata din. According to Senator Sherwin Gatchalian, umaabot po ang mga kontrata ni Saldico sa 2 taon na record na nakita, mga 52 billion pesos. Ang kontratang siya ang nagpatupad o mga projects na siya ang nagpatupad. Either siya ang nangontrata o ibinigay niya sa kontrata. Ayun. So malinaw mga kababayan na ito ay isang sistematiko and napaka-organisado na krimen. At lahat ng ito, hindi pwedeng hindi malalaman ni Marcos because you are the president. Anong ginagawa ng 4.5 billion pesos every year? Ubos yan na kanyang confidential fund. Take note of the amount. 4.5 billion pesos po ang pera ng taong bayan na ipinagkakatiwala at ibinibigay kay Marcos. Taon-taon ubos po yan. Between 4.5 billion pesos to 4.7 billion pesos. Mantakin mo yan, hindi mo alam ito, that is impossible. At hindi rin pwedeng hindi alam ito ng kanyang mga DPWH secretary o ng kanyang mga tauhan sa DPWH. Kaya pala napakadali lang para sa itong allegedly ay nanghingi ng project si Lucas Bersamin ng mga 1.2 billion at ang SOP na nakuha is around 300 billion pesos. Sorry, 1.2 billion project, flood control ang ibinigay na SOP lahat-lahat 300 million. At ang nag-arrange itong si Yusek Olayvar na pinangalanan na taga DepEd. DepEd, no, binitbit ito doon kay Sani Angara na opisina. At anong pakialam niya sa flood control at bakit nagamit kung hindi man si Lucas Bersamin ito, gaano katotoo, ba't hindi pa naimbestigahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin? Hindi niya pinatawag si Olayvar. Dahil kung Office of the President ka, pwede mo itong ipatawag, pwede nga itong isuspend ng Office of the President o pakasuhan niya in behalf of the powers of the President. Yun Executive Secretary. Bakit hindi? Isang tanong yun Kung hindi sangkot ang Executive Secretary na ito ni Marcos Jr. na si Lucas Bersamin doon sa ibinubunyag ni former Undersecretary ng DPWH Bernardo, isa ito sa mga sindikato na talagang kumakatay ng mga pundo, kasabwat ni Saldico at ni Romualdez ito sa pagkatay ng mga pundo nationwide. Bakit hindi pinatawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin at hindi man lang sinita ni Marcos? Ano yan? 1.2 billion pesos, may flood control projects ka? Hindi ka naman congressman, hindi ka rin naman allowed para gawin yan. Even the congressmen are not allowed to do that. Pero pinapabayaan na lang dahil ito ay mga bigayan at naging kalakaran na. So si Olayvar na nasa Department of Education ay nakipag-ariglo kay Yusek Bernardo na kuhanan ng project na 1.2 billion chargeable to unprogrammed appropriations para maitago. Kasi ang unprogrammed appropriations po, hindi na dumadaan yan. At hindi yan dumaan sa plenary, hindi dumaan yan sa BICAM, hindi dumaan yan sa committee level. Isiningit na lang yan pagkatapos na ng budget. Kasi nga walang items ito ang unprogrammed appropriation, pero pinupunduhan ng gobyerno upon approval of the President. Ayun, 1.2 billion at ang SOP o yung kaltas, kutong, according kay Yusek Bernardo na itinuturo naman ni Yusek Olayvar
si Executive Secretary ni Marcos, ang little president niya na si Lucas Bersamin. But yet, no reaction and no investigation and no action have been taken up as of yet. Wala pa pong hakbang na ginawa ang gobyerno ni Marcos, ang opisina ni Lucas Bersamin. Bakit hindi po ito nagkaroon ng karampatang pagpapatawag, pagpapaimbestiga, o kahit man lang pagpapasuspende o pag-file ng kaso dito kay Yusek Olayvar, na ang itinuturo niya doon kay Yusek Bernardo na transaksyon nila na 1.2 billion pesos na worth ng flood control projects at nagkaroon ng SOP na 300 million ang kinuha papunta kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Walang anuman na matino o kaya matuwid na aksyon o pahayag na ginawa ang Office of the President hinggil dito. So, kita po ninyo mga kababayan, napunta doon kung totoo ito, ang aligasyon na itinuturo ngayon ni Yusek Bernardo, malamang sa malamang totoo. Bakit naman siya gagawa ng kwento laban kay Lucas Bersamin, no? At syempre, ang damay dyan, Office of the President. 30% ang hiningi or 28% ang computation na nakuha ko kanina doon sa video na nakita ko. So, ilan pa ang mga proyektong mayroong pinalusot papunta sa Malacanang na hindi alam ni Marcos? Posible din. Pero ganun pa rin. Kapag hindi niya alam, negligence pa rin po yon. May pananagutan siya. Ibig sabihin, pinapalusotan ka ni Lolo Lucas Bersamin? Ano ba yan naman, Marcos? Ano ba yung executive secretary mo? Bakit ganon? Kaya, mahalaga po ang pagpupunto na ito. Ang mga kasindikatuhan na nangyayari sa gobyerno ni Marcos ay dahil una, wala siyang pakialam. Pwede yon. Basta bahala kayo, mananatili akong presidente, gawin nyo lang dyan ang gusto nyong gawin, wag lang sumabog. Number 2, hindi pwedeng hindi siya walang pakialam. Talagang ginusto niya dahil nakikinabang siya. At yan ang kanyang partnership sa kanyang pinsan. At pangatlo, talagang blanco dahil may ibang nag-ooperate sa likod niya. May bloke ng paksyon nila Bersamin na nakakapag-operate, dating Supreme Court Chief Justice ito. Marunong ito maglaro at mag-dribble ng mga batas at paano butasan ng batas. Ang isang bloke ang asawa ni Marcos, si Lisa Araneta, at ang kapatid nito na itinuturong pagdating sa customs, walang pakialaman. Kaharian nila yan.